Bago pa man dumating ang modernong jump scares, bago pa man nakilala ang international horror streaming films, may isang pelikula na ang bumuo sa takot. Isang pelikulang pinapanood tuwing Pasko. Isang pelikulang kahit tapos na ang sine, bit-bit mo pa rin ang takot pag-uwi. At sa loob ng mahigit 4 na dekada, isa lamang ang nanatiling hari ng Pinoy horror anthology, Shake, Rattle, and Roll. Taong 1984. Sa Pilipinas, namamayagpag noon ang drama, action at comedy films. Ngunit may isang pelikulang sumubok gumawa ng kakaiba. Isang horror anthology film. 3 magkakaibang kwento, 3 direktor, 3 bangungot, at dito isinilang ang unang Shake, Rattle, and Roll. Pinalabas ito noong December 25, 1984 bilang bahagi ng Metro Manila Film Festival. Ang pelikula ay idinirect ni Peque Galiaga, Ismael Bernal, and Emmanuel Borlaza. Ang unang pelikula ay binubuo ng 3 episodes, Baso, Refrigerator at Manananggal. At hindi inaasahan ng marami na magiging isa ito sa pinakamahalagang horror franchise sa kasaysayan ng Philippine cinema. Ang unang segment, Baso. Pinagbidahan nina Ray P.J. Abelana, Joel Torre, Arlene Mulak, at Rosemary Gill. Ang kwento ay umiikot sa 3 teenagers na nagsagawa ng Spirit of the Glass sa isang abandonadong bahay. Noong dekada 80, uso sa kabataan ang paniniwala sa spirit games. At dahil dito, mas lalong tumatak ang pelikula sa masa. Maraming kabataan noon ang natakot gumamit ng baso sa spirit game. May ilan pa raw na tumigil sa paglalaro nito matapos mapanood ang pelikula. Ngunit ang tunay na lakas ng baso ay hindi lamang multo, kundi ang madilim nitong love triangle mula pa noong panahon ng Kastila. Trahedya, pagtataksil, patayan at possession. Ito ang klase ng horror na bihirang makita sa Pilipinas noong panahon na iyon. Refrigerator, ang ref na kumakain ng tao. Kung may isang episode na hindi makakalimutan ng mga batang lumaki noong dekada 80s at 90s, ito ay ang Frigidaire. Pinagbidahan ito ni Charito Solis, William Martinez, Janice de Belen at iba pa. Ang simpleng refrigerator ay ginawang halimaw. At dito nagsimulang matakot ang maraming Pilipino sa paglapit sa ref tuwing gabi. Sa kwento, isang pamilya ang lumipat sa bagong bahay. Kasama roon ang lumang refrigerator. Ngunit hindi nila alam na ginamit pala iyon noon ng isang serial killer upang itago ang mga pinutol-putol na katawan ng kanyang mga biktima. Unti-unting naging buhay ang refrigerator. At nagsimula itong pumatay. Ang refrigerator ang isa sa pinakamatagumpay na horror concepts sa franchise. Simple, ngunit sobrang epektibo dahil ipinakita nito na kahit ordinaryong gamit sa bahay, pwedeng maging instrumento ng takot hanggang ngayon. Isa pa rin ito sa pinaka-iconic na episodes. Manananggal, ang halimaw ng Pilipinong alamat. At syempre ang episode na naging alamat, Manananggal. Pinagbidahan ni Herbert Bautista, Irma Alegre, Mary Walter at Pen Medina. Noong dekada 80s, marami pa ring Pilipino ang naniniwala sa aswang at manananggal. Sa mga probinsya, karaniwan ang kwento tungkol sa nilalang na humihiwalay ang kalahating katawan at lumilipad sa gabi. At nang ipalabas ang manananggal, maraming bata ang natakot matulog, lalo na kapag may naririnig na aso sa gabi. Ang episode ay umiikot kay Douglas, isang binatang nahulog ang loob sa misteryosang babae na si Anita. Ngunit kalaunan, nalaman niyang isa pala itong manananggal. Isa itong klasikong Filipino folklore horror. At hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-naalalang episodes sa buong franchise. Ang pagputok ng Shake, Rattle and Roll sa mga sinehan. Nang ipalabas ito noong MMFF 1984, malaki agad ang naging epekto nito. Mahahaba ang pila sa sinehan. Pinag-uusapan sa paaralan, pinag-uusapan sa kanto, pinag-uusapan sa radyo. At dito nagsimulang mabuo ang tradisyon. Kapag Pasko may Shake, Rattle and Roll. Dahil sa tagumpay ng unang pelikula, sinundan ito ng maraming sequels. At sa bawat bagong installment, may bagong halimaw, bagong multo, bagong bangungot, isang pagpupugay sa pamanang horror ng Pilipinas. Matapos ang unang pelikula, sumunod ang Shake, Rattle and Roll 2 noong 1990 na nagdala ng mas matitinding takot sa ating mga screen. Tampok ang mga kwento ng aswang, kulam at multo na nagpatindig sa balahibo ng bawat manunood sa buong bansa.
Pinangunahan ito ni Richard Gomez, Manilyn Reyes, Ana Roses at Joey Marquez sa kanilang mga iconic na pagganap. Hindi nagtagal at sinundan ito ng Shake, Rattle and Roll 3 noong 1991, lalo pang pinalawak ang mundo ng katatakutan. Sino ang makakalimot sa mga nakakahindik na kwento ng yaya, ate at nanay na naging bahagi na ng ating kabataan? Binigyang buhay ito nila Ai de las Salas, Janice de Belen, Chris Aquino, kasama ang horror queen Manilyn Reyes. Habang tumatagal, mas lumalaki ang franchise. Nagiging tradisyon na tuwing Pasko ang panonood ng mga bagong kabanata nito. Mula sa mga batikang artista na sina Maricel Soriano, Isa Calzado at hanggang kina Judy Ann Santos at Kim Chiu, ang mga pinakamalalaking bituin ay naging bahagi nito. Para sa maraming artista, ang pagsali sa franchise na ito ay tila isang rite of passage sa Philippine horror cinema. Isang walang hanggang pamana ng sining at takot na mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Shake, Rattle and Roll ang alamat. Sa dami ng episodes ng franchise, may ilan na talagang naging bahagi ng kulturang Pilipino. Kabilang dito ang Refrigerator, Ukay Ukay, Yaya, High Class Picture, Manananggal, Aswang, LRT, Funeraria, Undin. Ang LRT episode ay naging usap-usapan dahil sa halimaw sa tren. Maraming commuters noon ang natakot sumakay ng tren sa gabi. Ang Class Picture naman ay tumatak dahil sa multong madre. At ang Undin ay muling nagpasikat sa takot sa tubig at balon. Isa sa dahilan kung bakit tumatak ang franchise ay dahil ginamit nito ang mga takot na malapit sa kulturang Pilipino. Aswang, multo, barang, kulam, lumang bahay, probinsya, funeraria, simbahan, mga bagay na malapit sa realidad ng Pilipino. Hindi lamang simpleng horror ang Shake, Rattle and Roll. Isa itong salamin ng takot ng Pilipino. Noong dekada 80s at 90s, wala pang internet at karamihan sa kababalaghan na ipapasa lamang sa kwento. Mga kwento ng lola, mga kwento sa baryo, mga kwento sa probinsya. At ang franchise ang naging buhay na bersyon ng mga alamat na yon. Bukod dito, malaking bahagi rin ng tagumpay nito ang Metro Manila Film Festival. Tuwing Pasko, magkakasama ang pamilya sa sinehan at kahit horror ang palabas, pinapanood ito ng buong pamilya. Kaya naging tradisyon ito ng maraming Pilipino. Pagsapit ng 2000s, nagbago ang horror films. Mas dumami ang visual effects, mas naging modern ang storytelling. Ngunit nanatili pa rin ang Shake, Rattle and Roll. Nagkaroon ito ng bagong installments mula 8 hanggang 15 at noong 2023, bumalik muli ang franchise sa pamamagitan ng Shake, Rattle and Roll Extreme. Patunay na buhay pa rin ang alamat. Mahigit 40 taon. Mahigit 16 na pelikula, 12 ng monsters, multo, aswang at bangungot. Ang Shake, Rattle and Roll ay hindi lamang pelikula. Isa na itong bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ang horror na kinalakihan ng maraming Pilipino. Ang horror na pinapanood tuwing brown out. Ang horror na dahilan kung bakit natatakot tayong tumingin sa ilalim ng kama. At hanggang ngayon kapag narinig mo ang salitang Shake, Rattle and Roll, may bahagi ng pagkabata mo ang muling natatakot. Maaring nagbago na ang panahon at mas moderno na ang horror ngayon. Ngunit may mga pelikulang hindi kailanman mawawala sa alaala. Para sa maraming Pilipino, ang Shake, Rattle and Roll ang nananatiling hari ng Pinoy Horror Anthology dahil minsan ang tunay na takot ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ito na muling maalala. Sa loob ng maraming taon, maraming Pilipino ang lumaki sa takot na ito. Mga kwentong naging bahagi ng ating pagkabata. Mga halimaw na hanggang ngayon, dala pa rin natin sa alaala. Mula sa aswang hanggang sa multo, pinatunayan ng franchise na iba ang horror ng Pilipino dahil tungkol ito sa mga alamat, pamahiin at bangungot ng ating kultura. Nananatili pa rin itong isa sa pinaka-iconic na horror franchise sa kasaysayan ng Philippine cinema. Kung nagustuhan mo ang horror documentary na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dito ang mga hiwaga ng pelikula at kababalaghan ay muling binubuhay. At tandaan, kapag may narinig kang kakaiba sa dilim, baka hindi ka nag-iisa.